ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa, marami ring dayuhan ang pumupunta sa Pilipinas para magtrabaho. Kaso sa isang planta sa Batangas, daan-daang Chinese ang posible raw na walang kaukulang dokumento. Umaaksyon si Michelle Mediana. Napasugod ang NBI, Bureau of Immigration at DOLE sa construction site na ito ng isang power plant sa Calaca, Batangas. Sinubukan pa silang pigilan ng mga gwardya pero dinisarmahan nila ang mga ito. Paano kasi ang mga nagtatrabaho sa compound, humigit kumulang 600 Chinese nationals na posibleng illegal alien daw. Ang ilan, sinubukan pang tumakbo. Ang sabi sa amin, pumupunta sila dito as tourist. Tama yung sinasabi mo, tapos pagdating dito, nagtatrabaho. Isang informant din daw ng NBI ang nagsabi na minamaltrato raw ng mga Chinese ang mga kasamahan nilang Pinoy. Ayon sa intelligence report ng NBI at ng Bureau of Immigration, mga Chinese companies ang mga subcontractor sa tinatayong power plant na ito. Kaya naman mga Chinese nationals din ang nagiging trabahador dito at posibleng karamihan nga sa kanila ay walang tamang permit o papeles para magtrabaho dito sa ating bansa. Kinukuha raw sila dahil mas madali para sa mga pinuno ng kanilang kumpanya na makipag-usap sa mga ito. Itinanggi naman ng mga dayuhan na sila ay undocumented. They both have the proper papers, but I don't know the safety procedures because I only work in this place for 1 week. I have my SWP, I-card, everything, yes. Isinasa ilalim ng mga Chino sa verification procedure ng Bureau of Immigration. Yung HR head nila, naki-cooperate naman and they provided us a list and copies of the yung mga current employees nila. But at any rate, we will cross-reference it with yung mga number of foreign nationals that have been apprehended. Sa huling report, 82 na ang nakumpirmang walang papeles. Ide-deport sila pabalik ng China. Umaaksyon, Michelle Mediana, News 5. Samantala, alam nyo ba mga kapatid na ilan po sa ating mga bayani ang nagsulat ng tinatawag na dekalogo? Kung ano yan, ikikwento yan sa atin ni Professor Danton Remoto. Good evening, Prof. Hi, Cheryl. Salamat. Inulusad kahapon ang librong mga revolusyonaryong dekalogo sa Museo ng Katipunan sa pinaglabanan ng San Juan. Ano nga ba ang dekalogo ni Bonifacio? Tinawag niya ito mga katungkulang dapat gawin ng mga anak ng bayan. Una, ibigin mo raw ang Diyos ng buong puso. Ito rin kasi pag-ibig sa lupang tinubuan at pag-ibig sa kapwa. Ang sukatan naman daw ng tunay na karangalan at kaligayahan ay natatamo sa pagkamatay sa pakikilaban sa ngalan ng bayan. Dapat din daw maging mahinahon, matyaga, makatwir at may pag-asa sa iyong ginagawa. Dapat din ingatan na parang sariling puri ang mga pasya at adhikain ng KKK. Ang pagtupad sa tungkulin at mabuting ugali ay halimbawa para sa ating mga kapwa. Bahaginan mo rin ang iyong kakayahan, ang mga kapuspalad at mahihirap. Si Bonifacio ay magaling gumawa ng mga baston at pamaypay na gawa sa papel. Ibinenta nila ito ng kanyang mga kapatid. Kaya hindi katakataka na sinabi niyang kasipagan ay tunay na sanhi ng pagmamahal sa sarili, sa pamilya at mga kababayan. Sa bandang huli, abay may atas ding parusa ang sinumang masama at taksil. Purihin din naman ang mabubuting gawa. Isulat ito lagpas isang daang taon na kalilipas pero suwak pa rin siya hanggang ngayon. Celebrity action tayo mga kapatid. Nagpakasal na po ang Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie. Kinumpirma ito ng kanilang tagapagsalita. Ginawa ang private wedding sa France noong Sabado. 9 na taon nang nagsasama ang dalawa na na-engage lamang noong 2012. Mayroon na silang 6 na anak. Ito nga mga kapatid, marami nga ang nagulat sa balitang hindi pala pusa kundi isang batang babae ang cartoon character na si Hello Kitty. Paano nga ba ito nangyari? Para sa detalye, may live report si Sean Yao. Sean? Yes, Cheryl, simulan lang natin na nandito tayo ngayon sa bahay ng sikat na DJ na si Nicole Ayala na may napakalaking koleksyon ng Hello Kitty na gamit. Kung makikita nyo nga, actually,
bahay to ni Hello Kitty. Hindi dito nakatira si Nicole, kung hindi lahat ng mga kagamitan niya na Hello Kitty. Mula kusina, hanggang banyo, hanggang kama, hanggang bedsheet, lahat talaga na makikita nyo dito ay kulay pink at Hello Kitty. Di rin naman daw siya apektado at pati na rin ang ibang hardcore fans ng sikat na cartoon character sa balitang hindi pusa, kung hindi batang babae si Hello Kitty. Sa pinto pa lang, higanteng Hello Kitty na agad ang sasalubong sayo sa bahay ni DJ Nicole Ayala. Pagdating sa sala, ultimo microwave at popcorn maker, Hello Kitty ang design. Maging ang kanyang banyo, punong-puno ng Hello Kitty na gamit. Kwento ni DJ Nicole, 2010 pa nang simulan niyang mangolekta ng Hello Kitty collectibles. Kaya naman ang laking gulat niya nang mabalitaan mula sa creators ng Hello Kitty na Sanrio na hindi siya isang pusa. But I know about the granny, I know about the other characters in her family. It's not the first. Yun lang, Hello Kitty is not a cat. Yun lang medyo nagulat ako. Ganito rin ang reaksyon ni Laika na 20 taon nang nangongolekta ng gamit na Hello Kitty. A little bit shocking and confused. Lumabas ang katotohanan dahil sa isang anthropologist na si Christine Yano na matagal nang nananaliksik sa kasikatan ni Hello Kitty. Nagsulat siya ng script para sa 40th birthday ni Hello Kitty at ipinadala ito sa Sanrio. Pagbalik ng script, binago ito ng Sanrio. Hindi raw pusa si Hello Kitty. Isa raw siyang grade 3 British schoolgirl na nangangalang Kitty White. May alaga pa nga raw itong pusa na si Charmy Kitty at may kakambal din siya. Pero sa gitna ng usap-usapan tungkol kay Hello Kitty, nagsulputan din ang ilang website na tumawag pa umano sa Sanrio. Nilinaw daw sa kanila ng kumpanya na ginawa si Hello Kitty sa imahe ng isang pusa, isang personification. Pero para sa mga tulad ni Nicole, di mahalaga kung ano ba si Kitty. Kasi collection ko siya eh. It's something that I like, something that I love collecting and I love looking at. Cheryl, gaya nga ng sinabi ni DJ Nicole Ayala, no, hindi siya magiging on-fan or hindi niya i-on-fan si Hello Kitty. Patuloy niyang mamahalin at patuloy rin siya mangongolekta ng mga Hello Kitty collectibles. Sa katunayan, no, pati yung asawa niyang si Ren ay nahilig na rin kay Hello Kitty at tinutulungan pa siyang mangolekta. Kaya nga sila nakapuno ng isang buong bahay na punong-puno ng Hello Kitty collectibles. Sana maikot namin kayo at nakita ninyo lahat ng mga magagandang gamit dito sa loob ng bahay ni DJ Nicole Ayala. Cheryl? Maraming salamat, Sean Yao. At yan po mga kapatid, ang mga aksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Quasim. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon!